Good day mga boss. So today naghatid tayo ng tab dito kay CJ, yung second batch of tabs natin. Yes, nang paggawa ko ng second batch of tabs. Tapos habang pauwi ako, ikwento ko sa inyo kung paano mga ba kumita sa balon molly. Ayun, so kung newbie ka tapos gusto mo mag-balon molly business, ito yung panimula. Ito yung panimula mga boss. Kung paano kayo lalaki. Okay? Ayan, so sasabihin ko rin yung mga payo ko sa inyo para abangan nyo na. Okay? Ayan. So, simulan natin dun sa bakit ba natin ito ginagawa. So, meron kasi marami tayong mga video na ginawa para sa mga newbie. So, alam niya na, andyan yung mga video. Bakit ba ito kailangan panoorin, Jugols? Ayan, bakit kailangan natin ito panoorin? Kasi ito mga boss, yung foundation, nung paano ba kayo hindi magkakasabog-sabog sa pag-uumpisa dito sa fish keeping na to. Ayan, kasi lalo na kung mag-i-invest kayo ng around 5 to 10,000 para sa breeders nyo at saka mga tabs, maganda nang mayroon kayong prior knowledge para hindi masayang yung pera nyo. Ayan, sakit din nun, no? So kung newbie ka tapos let's say estudyante ka, saan ka kukuha ng 5 to 10,000, di ba? Para lang ipang start dito. So goods kung meron kang ganun, hindi tayo 5 to 10,000 pag-usapan natin dito. So yung inalat kong budget dito ay malaki na yung 3,000. So dito ay talagang pure newbie. Ngayon, kung gusto nyong i-apply ito para sa malaki ang budget, multiply nyo lang. So, budget is the limit lang talaga dito mga boss. So, ngayon yung example natin ay budget of 3,000 pesos. Okay? Okay, simulan natin. So, pag-uusapan natin dito ay pagpili ng setup, tapos yung miscellaneous, yung mga kung ano pa yung mga kailangan nyo sa pag-iisda, tapos yung mismong isda, at saka kung paano ka nga makikita based doon sa unang isda na binili nyo, yung sa unang breeders na binili mo. Okay? So, number one is yung mga gamit sa isda. So, hinati ko to sa dalawa kahit pareho lang sila. So, yung una is yung tab. So, sa pagpili ng tab, meron na akong video niyan. Ayan, sinabi ko na sa umpisa, pagpili ng tab mga boss, piliin nyo yung pinakamura sa price point na kaya nyo. So, sa 3,000 pesos, pwede kayong mag-alat ng 100 to 200 pesos para sa mga breeders nyo mga boss. Ganun kamura mga boss. Ayan, so kung gusto nyo mag-aquarium, kayo nang bahala. Kasi kaya lang yung aquarium mga boss, yung 5 gallons, nagre-range na yan ng around 200 pesos sa mga pet shop eh. Ayan, around doon. Ayan, depende sa pet shop nyo. Alam ko yung pet shop na binilang ko dati, 250 yung 5 gallons niya. Tapos dun sa wholesale na nabili ko dati, 200. Ayan, 200 pero parang 5 piraso lang yung binili ko. Ayan, so around 200 pesos yung 5 gallon. So, maliit yun. Ayan, unlike bumili ka ng batya, ang laki nun mga boss. So, para mga times 2 to times 3 ka, depende dun sa quality ng batyang bibilin mo. Dito guys, hindi masela ng molly. So kahit yung maitim na batya lang na recycled ay pwede na mga boss. Ayan, basta mailalagay mo yung molly mo. Kung gusto mo mag-rep tab ka mga boss, ayan, 100 pesos rep tab, second hand na rep tab, yung meron ng sealed. Ayan, maraming quitting dyan. Ayan, so be resourceful, pinakamura na malaki ang tubig, malaki yung water volume na mabibili nyo. So yun yung kailangan nyo dyan, bahala na kayo. So hindi ko i-advise na lumagpas kayo sa budget na 300 to 500, lalo na kung beginner lang. Ayan, hindi nyo naman kailangan ng malalaking tab sa breeders lang. Okay, ngayon para dun sa fry, pwede naman kayong kumuha ng isa pa. Okay, let's say ang nagastos mo sa tab 400 pesos. Ayan, so bumili ko ng dalawang black na batya na tig to 200. Mahal na nun mahal na nun 200 Binili ko dun sa yung nasa Jugols Fish Shop, nasa 160 yata dun sa unit top sa 588. 588 pala yan dyan sa crossing ng Pulilan. Ayan, so yun, para sa akin sapat na yun. Ayan, very beginner. Ngayon, after nun, meron ka ng tab. Ngayon, dun sa miscellaneous, pwede ka mag-alat dyan ng mga 500 pesos. Ano yung 500 pesos? Ngayon, beginner ka. Hindi ka pwedeng bumuo ng ng malalaking air system, mga kung ano-ano. Kailangan mo lang makapag-umpisa ka. So, molly, hindi niya kailangan ng aeration, ang additional oxygenation. Pero, i-advise ko kayo na mag-sponge filter man lang kayo mga boss. So, sponge filter, meron ka ng filtration at saka oxygenation. Ayan, aeration. So, bahala na kayo kung gaano kalaki. Pero sa single tab na merong isang trio, hindi nyo siya kailangang bugbugin ng masyadong maraming filtration. Sapat lang tayo. Newbie ka lang eh. Okay? Kapag meron ka na ng filtration na sobrang basic lang, okay na yun. Ayan, sponge filter, pinaka-ma-advise ko. Kung mahilig ka mag-DIY, makakatipid ka. Gusto ko makatipid kayo mga boss
kayo na bahala. So, sponge filter, let's say 100. Malaki na yun, ha? Yun yung alam ko kasing presyo, eh. 100 o kaya tig 50, bahala ka na. Tapos, silicone hose, 10 pesos lang yan to 15 pesos. Tapos, ano pa ba? Yung air pump, meron yung tigwa 100. Minsan, dual pa yon. Ayun, kayo nang bahala. Around doon, so mag-alat ka ng 500 doon. Ngayon, dun sa the rest ng, bumili ka ng net. Ayun, syempre. Tapos, siphon. Ayan, so, lagay ka ng 500 doon. Tapos, the next, kailangan mo, tawag dito, pagkain ng isda mo. So, sa pagkain ng isda, di ba, 3K yung budget. Ang binudget ko kasi doon sa mga gamit ay 1.5, tapos 1.5 sa isda. Ayan, malalaman mo later kung bakit. Ayan, doon sa the rest ng 500 doon sa 1.5, pagkain. So it's up to you kung bumili ka ng BBS. Ayan, bahala ka na. It's up to you, boss, kung bibili ka ng BBS, bahala ka na. O kaya bibili ka ng Tubipex, o kaya ng feeds. Pero ito ay breeders lang. So Tubipex, pwede na yan. Feeds, pwede na yan. Isang trio lang alaga mo. So huwag mo masyadong pag-investan yung gamit sa sa pagbibreed, kasi isang trio lang yung alaga mo, tandaan mo. So kahit feeds yan, mapanak mo lang yan, kailangan mo lang magsimula, pwede yan, okay? So nasa genes naman na maglalaro yan. Tatandaan nyo mga boss, ang kulay ng isda depende sa pinapakain nyo. So kung today kumakain nyo ng BBS, tapos next month next week ay hindi na siya kumakain ng BBS, feeds lang, ay tatamlay pa rin ang kulay niyan. Actually, baka hindi next, baka next week lang eh. Malamigan nga lang isda mo, ay magbabago ang kulay niyan. Tandaan nyo na ang isda hindi nagmo-molt. Lalo na yung balon molly, mga boss, hindi nagmo-molt yan. So, depende sa kinakain ng isda or sa surroundings niya, sa kung ano yung quality ng environment niya, ay nagbe-base ang kulay ng isda. Okay? Hindi ko mo pinakain mo ng BBS yung mga yan ngayon, makabili ka ng quality na breeders. Ayan. So, ito yung isa sa mga payo ko sa mga newbie. Ayan. Maganda yung breeders mo. Pakainin mo araw-araw. Pakainin mo frequently sa isang araw. Small frequent feedings, mga boss. So, yun ang key talaga. So, hindi 2 beses na dump ng Tubipex, pero small frequent. So, what works for you might not work for me, and what might be working for me might not work for you. Ayan, pero sa experience ko, ayan, small frequent feedings, mga boss. Lalo na kung feeds lang, Ayun, napakabisa niyan, mga boss. Lobo pa din yan. Yung kulay, wag na muna kayo mag-focus. So, depende yan dun sa gusto nyong output. So, ngayon, tapos na tayo sa pagkain, sa setup, sa pwede ka na maglagay ng isda. Ngayon, dito sa part na to, mga boss, pagpili ng breeders. Ayan, part 3 na tayo, part 3. Pagpili ng breeders, stick kayo sa budget nyo. O kaya sa less sa budget nyo. So, nag-allow tayo ng 1.5 para sa breeders kasi yan yung pinaka standard na, hindi naman siya standard eh. Ano ba tawag dito? Benchmark na presyo ng mga breeders. Ayan, let's say PKBM. Ayan, PKBM para sa akin, sweet spot talaga 1.5. So, unless naghanap ka ng show grade, bahala ka na sa buhay mo muna kasi ito ay para sa breeders, diba? So, para sa breeders, 1.5, napaka-good deal na nun. Kung makakuha ka less, napaka-good deal na nun. So, kunin mo yung the best na trio na makukuha mo dun sa pera mo. Basta wag ka mangungupal ng mga seller kasi seller din yan, magiging ganyan ka din barang araw. So, gusto mo trato mo sila based dun sa kung paano mo itatrato yung sarili mo in the future. Yun yung tip ko sa'yo. Pero ikaw na bahala dyan. So, let's say nakakuha ka, sobrang ganda, 1.5. Sige, mahal. Yung sagad natin yung budget, nakuha mo doon. Ayan. So, alagaan mo. So, sabi ko, small frequent feedings, palakihin mo yung yung isda mo. Ayan, chill lang. Ayan, hintayin mo, breed mo. Depende sa makuha mo kung semi-breeder kasi yan, maganda. Ako, ina-advise ko semi-breeders kuhanin nyo. Para may time sila mag-acclimate sa tubig nyo. Tapos, ayun, lumaki sila yan, at home sila sa bago nilang tirahan. Lalo na kung galing sa malalayong lugar yan, magkaiba tayo ng parameters ng tubig at saka ng klima. Ayun, so maganda, ma-acclimate muna. Malalaman mo din kung magiging magandang breeder sila. Ngayon, pag nag-breed na sila, let's say, ayun, 100% successful, compute na tayo ng paano mo kikitain to. Okay? Ayan. So, bago tayo pumunta dun sa last part, ayun, so 90% ng subscribers na mga viewers dito sa Jugols Fish Hub YouTube channel ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel. So, kung kayo nagustuhan nyo naman yung video natin, I advise you to subscribe para makita ko na, ang dami natin, lumalaki tayo.
and I should make ganitong quality na video. Okay? Ayan, yung mga existing natin na video at naka-design para sa mga newbie, and sana marami pa newbies ang makapanood nito. Ayan, sana tayong bako dito sa part na to, so babalik ko na kayo dito. Ayan, ayan. So, ang point ko mga boss, nagustuhan nyo yung ating content, at least do click yung like button, tapos mag-subscribe kayo. And kung gusto nyo pa ng mga marami pang gantong content at maabangan yung mga bago nating releases, click nyo din yung notification bell. Andyan lang, i-ring nyo, gawin mong all para lahat ng updates ma-receive mo pagka may ginawa ako. Okay, ito marami tayong shorts mga boss, breakdown. Kung wala kayong oras para manood nitong mahaba na to, huwag kayong mag-alala, i-breakdown natin yan to shorts. Ayan, shorts, ibig sabihin short clips na mapapanood nyo, may matututunan kayo, o kaya makita nyo yung update dito sa Jugols Fish Hub kapag nag-scroll kayo ng YouTube. Okay? Ayan, okay, kapag naka-notification all kayo, marireceive nyo pag nag-post ako ng shorts. Okay? So doon, makapanood kayo ng 30 seconds to 60 seconds na video about sa isda, about sa nangyari din sa fish keeping natin. Okay? So ayan, abangan ko kayo. Ayan, so malapit na tayo makauwi, and then last part ng ating video ay paano nga ba kumita? So let's say nag-breed ka, di ba? So nag-breed ka ng isda, nakapagpa-breed ka ng 10 trio na PKBM. Okay? So, ang puhunan mo kanina, 3,000. Ngayon, yung 10 trio na yun, naibenta mo for 1,000. Okay? Ayan. Sobrang ganda na nun mga boss para sa akin. 10 trio na newbie. Di ba? Newbie. Ayan, nakapag-breed ng ganong kadami. So, 1,000 isa, in-out mo. Kasi newbie ka pa nga, di ba? Ayan. So, in-out mo for 1,000. Ang balik sa'yo nun, 10,000. Okay? Ako talaga Bulacan. So, 10,000 minus 3,000 is 7,000. So, kita ka ng 7,000 mga boss. Ay, mali ba yung compute ko? Mali. 10,000 minus 3,000 is 7,000. So, kumita ka ng 7,000 mga boss. Ayan. Ayan. Nasa kanto kasi tayo. Na-distract ako. Ayan. Then, so, ibig sabihin nun, may 7,000 kang kinita. Ngayon, nasa sarili mo na kung paano ka lalago. So, it's either i-invest mo yun sa business mo pabalik, bumili ka na additional breeders, improve mo yung setup mo, panoorin si Jugols, sasabihin ko sa iyo kung paano ka lalago dyan. Ayun, improve mo yung setup mo and so on. So, marami kang pwedeng gawin ng sarili mo lang yung kasama mo. Okay? And, yun na yun. So yun na yun mga boss. So, andito na tayo sa bahay and pwede ka mag-celebrate. Huwag mo lang ubusin din yung pera mo. Kung gusto mo talaga lumago yung business mo, ibalik mo sa kanya. And then so on, makakabuo ka ng pondo na para sa business mo lamang at para hindi mo nakakailanganin maglabas ng pera sa susunod. Okay? So sana nakatulong tong video sa inyo and sana lumago din yung fish keeping nyo and sana digit din tayo in the future, di ba? Ayun, kasi ang saya naman marinig na nakatulong tong video na to para sa mga newbie. So ayun, like, follow, subscribe, and kita-kita tayo sa susunod na video. Goods!